Hallelujah. Purihin ka, pinakamamahal na Panginoong Sus. Maraming pong salamat muli, mahal na Panginoon, sa paggabay mo sa bawat bahagi ng aming banal na gawain, aming pagsamba sa iyo. Salamat po, mahal na Panginoon, sa paglangis mo sa mga papuring awitin, ang joyful sole, mahal na Panginoon, sa patuto ng mga kapatiran, sa awitin ng mga awit, malapit pinagpala mo, bawat isa, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Salamat sa matamis na presensya, sa pagbibigay ng kapwatan dog, mahal na Panginoon. Maraming pong salamat. Tunay, ikaw ang Diyos na nasa aming banal na gawain, sa aming kalagitnaan. Dalawa o tatlo nagkakatipon sa iyong pangalan, ikaw ay Diyos na nasa aming kalagitnaan. Mahal na Panginoon, maraming pong salamat. Ikaw ay mabuting Diyos na nag-iingat sa bawat sa amin, mahal na Panginoon. Salamat po na maraming, mahal na Panginoon, sa panibagong buhay, iningat, kalakasan, aming taglay, mahal na Panginoon, sa panguna at pangkalahat ng panalangin, aming beloved parents in the Lord, mahal na Panginoon, hallelujah. Ako po'y nagsusumamo sa iyo, mahal na Panginoon, humihingi ng habag at awa. Mahal na Panginoon, tulungan mo po ako. Wala po akong magagawa kung sa ganakin sa pangkalahat ng panalangin. And aming mahal na Pastor, Evangelista Wildes Rada Almeida. Father, there is Jesus. I beseech you, Lord God, to bless your word, Father of Jesus. Use me, Lord, to preach and deliver your gospel with love and power. Father of there is Jesus. I cannot do anything without the Lord God. Use me, Lord, to preach your gospel. I need more power and anointing, Lord God. Bless the beloved brethren. Bless the beloved viewers, Lord God. Impart to them faith from their heart to love their soul, love their salvation. Bless the word, Father of Jesus. I cannot do it without the Lord God. Bless us, Father of Jesus. Doubts and unbelief hindrances, cast out from us in Jesus' name. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, the kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our debts as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and power and glory, forever and ever. Amen. Everybody say Amen. God bless you, beloved brethren. God bless you sa lahat-lahat natin minaman ng mga kapatiran. Maladayo launin ni Apo Diyos. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kanyang kagandang loob at kabutihan sa bawat sa atin, sa pagtatapat ng ating mahal na Panginoon, sa pag-iingat ng mahal na Panginoon sa bawat sa purihin ng Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari. Hallelujah. At tayo po mga kapatid ko ay talagang dumaranas sa panahon natin ngayon ng iba't ibang klaseng kalamidad. Hallelujah. Nung buwan ng Setyembre, mga kapatid ko, talagang nagkasunod sa bagyo, lindol. Hallelujah. At kagabi na naman, mga kapatid ko, araw ng Hallelujah, Martes, madaling araw naman. Hallelujah, gabi. Hallelujah, talagang nandyan yung lindol na tumama naman, mga kapatid ko, sa Bogo City, sa parte ng Cebu. Hallelujah, 6.9. Hallelujah. Talagang grabe. Sabi nga natin kahindik-hindik nang nangyayari sa sanlibutan. Yung ibang lugar, tinamaan ng pagbaha. Maraming mga namatay dahil na anod, na agos. Yung mga pagragasa ng malakas na tubig, baha, may kasamang putik. Hallelujah. At yung iba naman ay mga landslide sa kabundukan. Nagdadaan yung mga sasakyan sa baba ng highway, ng kalsada. Bigla na lang matatabunan ng lupa na galing sa bundok. Hallelujah. At yung mga tinamaan naman ng super typhoon. Hallelujah. Talagang hindi na natapos ang kalamidad. Sa parte naman ng Masbate City, sa Romblon, sa iba't ibang lugar ng Kabikulan, ng Quezon. Hallelujah.
At ito namang nangyari, hallelujah, kagabi. Kung saan sabi nga natin talagang grabing nagiging kalamidad at pagsubok na ng mga tao sa panahon na ito. Ngayon, pagtingin ko sa balita, hallelujah, pag-open ko ng aking cellphone, hallelujah, talagang mabilis ang balita kumalat. Naku, ang daming namatay, hallelujah. Ang dami pang nire-rescue, hallelujah. At yung iba talagang nagsisigawan, yung iba nag-iiyakan, hallelujah, sa kabila na may mga kasiyahan na nagaganap sa lugar na yan. Ang kasiyahan nila ay napalatan kagad ng biglang kalungkutan, ng pagyanig. Dahil siyempre gabi, siguro sa pagitan ng alas 10 pasado ng gabi. Siyempre tayo sa panahon na yan, dito sa lugar natin, nagpupuri, nananalangin, at kumbaga hindi natin nararamdaman dahil nandun nga sa parte ng Visayas, kung ano ang nakakasakop ng lugar na yan. Hallelujah. At siyempre, naramdaman din sa parte ng Mindanao. Ang natatakot na naman iba nating mga kababayan, baka bigla daw magkaroon ng tsunami. Yung pagtaas naman ng tubig dagat. Hallelujah. Kaya, kawawa yung mga nag-iyakan. Pati nga ako sabi ko, naku, talagang grabe. Andyan ang kalungkutan. Andyan talaga yung nararamdaman natin ngayon na sabi ng Mateo 24, kalungkutan, kapighatian, pagdadalamhati. Siyempre, yung mga namatayan, magdadalamhati na. Yung mga naiwanan, ay yung ibang mga loved ones sila nasa abroad, yung iba yung mga loved ones nasa Metro Manila. Dahil naghahanap buhay. Terrible. Pati yung mga pasyente sa ospital, grabe, bigla na lang inilabas sa kalsada. At yung iba, doon na ginagamot. Ang nakakalungkot pa, bigla pang umulan. Terrible. Kaya, siyempre yung mga patay na nandun, ewan ko, sa munisipyo yata yun. Pati mga simbahan, nako, talagang bagay, lahat nga tayo na apektuhan. Pati yung isa sa gawain natin dyan sa parte ng San Fernando, Cebu. Hallelujah, tinamaan din ng earthquake. Kumbaga sabihin na lang natin yan part na ng super earthquake. Dahil 6.9. Sa ibang lugar ay 6.7. Natakot nga yung mga tumatawid sa tulay. Baka mamaya bigla na lang babaksak yung tulay na kanilang, hallelujah, dinadaanan. Siyempre yung mga malalapit sa dagat, yung mga bahay, yung mga nasa ospital, yung mga nasa simbahan, yung mga nasa kasiyahan, yung iba nagkakainan dun sa McDonald's, sa Jollibee. Nako, talagang grabe. Kaya dito, napapansin na natin ang sitwasyon natin ngayon. Merong mga kasiyahan na uuwi kagad sa kalungkutan. Merong kagad pagdadalamhati ang tao. Yung iba, nandyan yung kanilang kahirapan. Hindi matatapos talaga. Dito lang sa atin sa Metro Manila, sa iba't ibang lugar ng Metro Manila, sa National Capital Region, sa iba't ibang lugar na, sabihin natin. Talaga nandiyan na natamaan ng pagbaha, ng bagyo, hindi pa nakaka-recover sa bagyo, tinamaan na naman ng lindol yung ibang lugar. Hallelujah. Talagang grabe. Kaya kumbaga talagang lalabas at lalabas ang pinansyal, gagastos at gagastos ang ating gobyerno. Hindi pwedeng hindi tutulungan ang ating gobyerno. Kaya yung mga nagkakamal ng salapi, yung mga marami ng naitagong pera, yan. Kumbaga inyo nang isoli sa gobyerno at
maitulong sa ating mga kababayan. Sa kabila ng iilan lang ang nakikinabang, sabi nga natin talagang grabe na ito nangyayari ngayon. Lahat ay talagang darating na yung panahon na sinasabi ng banal na kasulatan. Talagang ang kahirapan ay darating at darating na sa sanlibutan. Ang kapighatian, ang karamdaman. Kaya walang excuse yung sinasabi ng ating mga pastor na ipinapangaral niya. Kakilakilabot na ang mangyayari sa huling panahon. Nandyan ang paglindol, nandyan ang bagyo, nandyan ang iba't ibang klaseng kalamidad, nandyan ang pagputok ng bulkan, nandyan na ang naglipa ng karamdaman. Kaya kung ang tao wala sa Diyos, talagang hindi mo alam kung sinong hingahan mo ng tulong, hindi mo alam kung sinong lalapitan mo. Pero kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, meron kang Diyos na tatawagan, meron Diyos na dadamay sa iyo, meron Diyos na nagmamahal sa iyo dahil anak ka ng Diyos. Hallelujah! Di ka pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga dito sa atin, sa lugar naman natin, andyan naman ang ibang klaseng kalungkutan naman, yung nasa Roma Kapitulo 12. Makilungkot sa mga nalulungkot, makiiyak dun sa mga umiiyak, makigalak dun sa mga nagagalak. Kaya nga ang kamatayan, mga kapatid ko, bagamat ito ay talagang, dahil talagang pag-uusapan at pag-uusapan ito, dahil kung paano ang tao ngayon nagsisiyahan, nasisiyahan, nandyan sa kasiyahan, kalungkutan naman kagad ang dumarating. Merong ang nagdiwang ng birthday, kinabukasan, inatake sa puso yung nag-birthday. Grabe, oh. Kaya talagang totoo ang salita ng Diyos, a time to be born and a time to die. Kaya ang paghandaan natin ngayon, yung ating sarili kung paano tayo maging kalugod-lugod sa Diyos. Hindi natin dapat paghandaan yung ating mga magagandang bahay. Tingnan nyo, pag may bagyo, nawawasak ang bubong, nasisira. Pag may baha, yung mga bahay, ayan, tinatangay yung mga pundasyon na aanod. Ngayon, lindol. Yung mga magagandang bahay, naku, nagbaksakan. Yung sinasabi nga nila mga katedral na magaganda, nagbaksakan. Yung preparasyon kasi, dahil bare months na, siyempre alam naman natin, pag bare months na, nandiyan yung preparasyon para sa Christmas. Diyos ko po, ano naman ang mangyayari? O katatapos lang ng September, kagabi pa nangyari, last day ng September, ngayon October. Kaya sabi ko, grabe na talaga. Kaya kung wala ang tao sa Diyos, wala siyang mainga ng tulong. Pero kapag ikaw ay nasa Diyos, tatawag ka sa Diyos, iingatan ka, magpapakita ang Diyos ang himala sa iyo. Amen! Kaya doon, nadinig ko rin yung mga nagdadasal. Talaga yung iba nagdadasal sa simbahan, nagdadasal sa kalsada, nagdadasal sa kanilang mga tahanan. Anong sabi nila na iba? Help me, Lord! Protect me, Lord! Ganun ang mga nababanggit na panalangin. Yung iba nasa kasiyahan, biglang nagkaroon ng pagyanig. Di nila alam kung saan sila tatakbo. Yung iba nasa covered court na, yung mga nanonood ng basketball, may mga liga ng basketball. Naku, naglindol. Naku, ayan. Sabi nga nagkaroon ng biglang kaguluhan. Siyempre, stampede na naman yan. Kanya-kanyang labas dun sa sa Coliseum. Yung iba nandun sa party, kainan. Nako, grabe. Talagang, ito ngayon sinasabi ng Zephanias, Kapitulo 1. Na kung saan mga kapatid ko, darating talaga yung isang araw, hindi natin inaasahan. Ito'y nakalagay sa Biblia mismo, hindi gawa-gawa ito ng tao, kundi ito'y sinulat na ng mahal na Panginoon. Tingnan nyo, sabi dito sa Zephanias, Kapitulo 1, 14, 15, hanggang
18. Pakibasa ng ating Bible reader. Dito po sa aklat ng Sifanyas, 1, talata po 14 hanggang 18. Ang dakilang kaarawan ng Panginoon ay malapit na at nagmamadaling mainam. Sa makatuwid bagay ang tinig ng kaarawan ng Panginoon, ang makapangyarihang tao ay sumisigaw roon ng kalagim-lagim. Ang araw na iyon ay kaarawan ng kapuotan, kaarawan ng kabagabagan at kahapisan, kaarawan ng kawakasan at kasiraan, kaarawan ng kadiliman at kalumbayan, kaarawan ng mga alapaap at pagsasalimuot ng kadiliman. Hallelujah! Kaarawan ng pakakak at ng hudyatan, laban sa mga bayang nakukutaan at laban sa mataas na kuta. At aking dadalhan ng kahapisan ang mga tao Hallelujah! na sila'y magsisilakad na parang mga bulag, sapagkat sila'y nangagkasala laban sa Panginoon, at ang kanilang dugo ay mabububo na parang alabok, at ang kanilang katawan ay parang dumi. Hallelujah! Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang ginto man ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon. Ngunit ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho, sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Amen. Hallelujah! Tingnan niyo mga kapatid ko, mga kababayan, sa lahat po ng mga nandyan na nanonood, sumusubaybay sa ating banal na gawain. Ito nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating panahon. Talagang nakasulat sa banal na kasulatan. At dyan pa sa may Mateo 24, Kapitulo 7, patuloy ang basa, na kung saan, balikan lang natin dito, kaarawan ng pakakak at ng hudyatan, laban sa mga bayang nakukutaan, at laban sa matataas na kuta. At aking dadalan ng kahapisan ang mga tao, at sila magsisilakad na parang mga bulag, sapagkat sila nagkasala laban sa Panginoon, at ang kanilang dugo ay mabububo na parang alabok, at ang kanilang katawan ay parang dumi. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho, sapagkat wawakasan niya, o isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Kaya talagang warning na ng mahal na Panginoon ito nangyayari. Kakilakilabot na wakas ang mangyayari sa bawat tao na hindi naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya doon sa mga namatayan, kami po ay nakikilungkod sa inyo sa nangyari sa inyong pamilya. Dahil hindi inaasahan, yung iba ay nagpapahinga na sa orasan ng gabi, nang biglang lumindol. Yung iba naman nasa kasiyahan, nandun sila sa party, kainan, nang biglang lumindol, ayan. Hindi malaman ng tao kung saan tatakbo. Yung iba nasa trabaho. Yung iba nasa mall, naglabasan yung mga tao sa mall. Siyempre, matatakot ka talaga eh. Dahil malakas eh, 6.9 ang lindol na tumama sa lugar na yan. Yung mga nabagyo hanggang ngayon ay walang matirahan, walang makain dahil sa ang kanilang mga bahay, ang kanilang mga alagang mga hayop, ang kanilang mga bukirin na agos ng pagbaha, wala na. Talagang grabe. Wala nang bahay, wala pang makain. Tapos namatayan pa yung iba. Kaya nga kahindik-hindik na ang sinasabi ng banal na kasulatan. Na ang sanlibutan ito talagang gusto nang pugnawin ng demonyo
para mga taong di naglilingkod sa Diyos ay mapunta na sa kaharian ng demonyo. Pero yung mga naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ayan, mapapakinggan na naman natin yung mga patotoo na ang Diyos sa kanila ay nag-ingat, ang Diyos sa kanilang tinatawag ay nagligtas sa kanila. Ang Jesus Miracle Crusade na kanilang tinawagang Diyos ay totoo, nagmamahal sa kanila. Amen! Meron na naman tayong mga patunay, meron na naman mga himala. Kaya yung iba, nadinig ko din doon, nag-hallelujah, nagsisigawan sila na, I love you, Jesus! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Jesus, hallelujah! Madidinig mo talaga yung mga naniniwala sa Diyos, tumatawag sa Diyos. Kaya nga dito mababasa natin sa Mateo 24, kung saan, sa bawat naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, andyan ang proteksyon. Mateo 24, 7 hanggang 13. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 24, versikulo 7 hanggang 13. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Hallelujah! 8. Tatapot ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Hallelujah! Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin. At kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. 10. At kung magkagayoy, maraming mga titisod at mga kanuluhan ang isa't isa at mga kapuutan ng isa't isa. 11. At magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Hallelujah! Dito po sa 13, datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Amen. Amen! Kaya ito pong mga salita ng Diyos na atin ay pinapangaral. Sa Sepanayas na atin nabasa at sa Mateo 24, ito yung salita ng Diyos talaga na merong warning, meron ng paalaala, meron ng babala ang mahal na Panginoon sa mga maglilingkod sa Diyos at sa mga hindi maglilingkod sa Diyos. Sabi pa ng Mateo 24:14, at ipangangaral ang ebangelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy darating ang wakas. Hallelujah! Kaya ito nangyayari ngayon, parating na ang wakas. Darating na ang wakas ng sanlibutan. Kaya nga sabi ng ating parents in the Lord, yung mga hindi naglilingkod sa Diyos, hanapin na ninyo ang mahal na Panginoon. Habang kumakatok ang mahal na Panginoon sa pintuan ng mga puso, pagbuksan na natin ang mahal na Panginoon dahil gusto ng Diyos iligtas ka, iligtas tayo. Gusto tayong mahal na Panginoon, bigyan tayo ng magandang buhay, maayos na buhay sa sanlibutan ito. Amen! Nandiyan ang proteksyon. Kaya ipapangaral ng Ebanghelyo sa buong sanlibutan. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. Ang gawain ng Jesus Miracle Crusade ay hindi na lang sa Pilipinas, kundi maging sa ibayong dagat na. Dati ang ating gawain nandito lang sa atin sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Pero ngayon ang Ebanghelyo ng Diyos nakaabot na sa ibayong dagat. Tawid dagat na. Hanggang sa impapawid, nandyan ang ating mga kapatiran. Pagsakay nila ng eroplano, nangangaral pa sila ng salita ng Diyos sa kanilang mga katabi sa eroplano. Hanggang sa pagbaba nila, pagpunta sa airport, ipinapangaral ang salita ng Diyos. Bakit? Nandiyan ang pag-iimbita ng Malapeno na meron tayong mga krusada sa iba't ibang mga bansa. Nandiyan na ang pagmamahal ng Diyos, dumarating na sa bawat taong tatawagin at ililigtas sa Diyos. Amen! Dumarating na
ang pagmamahal ng Diyos sa iba't ibang mga bansa. Kaya dito sa Pilipinas, meron na tayo sa Luzon, Visayas, Mindanao. Kaso nga itong tinamaan ng earthquake ngayon, nandyan din yung mga kapatiran natin, nandyan yung mga gawain natin. Sa parte ng mga lugar ng Cebu, ng Bogo City, ng Lapu-Lapu. Kaya nga walang exempted eh. Tayong lahat ay pinakakapit na ng Diyos. Sa kanyang mga salita, ang mga maglilingkod sa ating magtitiwala sa Diyos, nandiyan ang proteksyon ng Diyos. Amen! Kaya nga sinasabi ng Proverbs chapter 4, verse 13. Yanda natin yan. At sabi pa rito, kung magkagay ibibigay kayo sa kapighatian, at kay papatayin at kay kapuputan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Sa 8, datapat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Hallelujah! Talagang grabe, darating pala talaga ang kahirapan sa mga tao, sa bawat lugar, natatamaan ng mga kalamidad sa versikulo ang 6:7, at makaririnig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayo magunumihanan, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari dapat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang karyan laban sa karyan, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Yan, nasa versikulo 7. Magkakagutom na. Lilindol sa iba't ibang dako. Siyempre, yung mga tinamaan ng bagyo, hanggang ngayon di pa nakaka-recover. Walang makain. Wala pang mga tahanan. Yung mga tinamaan ng pagbaha, ganun din ang problema nila. Itong tinamaan naman ng lindol, yan, nadagdagan pa ang problema. Ang nakakatakot pa, meron ding warning ang PBOX. Baka bigla daw magsisabog ang mga bulkan. Terrible. Nakakatakot na. Pagka nagkasabay-sabay na nga, sinasabi natin, yung mga nagdaang pangangaral natin ang salita ng Diyos. Pag nagbagyo, pag naglindol, pag nagbaha, pag nagsabog ang mga bulkan, saan tatakbo ang mga tao? Saan pupunta ang mga tao para hingin ng tulong? Yung mga nasa bilangguan, mayayanig ang kalamakulungan, magsisitaka sa mga bilanggo. Yung mga nasa ospital, magigiba ang mga ospital, kawawa ang mga pasyente diyan. Saan sila tatakbo? Yung mga nagkakainan, babaksak ang mga building sa kanilang mga ulo. Yung mga bato, magkakabitak-bitak ang mga kalsada, babaksak ang mga tulay sa kalsada. Saan tatakbo ang mga tao? Wala na. Kaya nga, ang proteksyon na lang natin ngayon, tayo na naglilingkod sa mahal na Panginoon, merong Diyos na tatawagan tayo, merong Diyos na mag-iingat sa atin. There is Jesus is our protector. There is Jesus is life, and there is Jesus is life giver. Amen! Siya na lang ang ating asahan. There is Jesus is our hope. There is Jesus is the answers to all our prayers. There is Jesus na lang ang ating aasahan. Kaya there is Jesus is our hope, siyang ating pag-asa sa ating buhay. There is Jesus our protector, kaya tingnan niyo ang ating mga patotoo. Nandiyan ang pag-iingat ng mahal na Panginoon. Pero pag ito'y pinaintulutan yung ating mga kapatiran na apektuhan, ito'y magiging trials sa kalang paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Pero ang sabi ng Biblia, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Iingatan tayo ng Diyos. I will never leave thee nor forsake thee. Amen! Kaya doon sa ating mga baguhan, tinatawagan palagi tayo ng mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon kumakatok sa ating mga puso. Nais ng mahal na Panginoon na papasok na sa ating mga puso. Nais ng mahal na Panginoon makita ng ating mga dalawa ang proteksyon ng ating mahal na Panginoon sa mga Kristiyano naglilingkod sa Diyos.
Napapakinggan natin ang mga patotoo. Napapakinggan natin ang mga himala ng ating mahal na Panginoon. Kaya tingnan niyo, sabi dito sa Proverbs chapter 4, verse 13. At dito sa mga awit, kapitulo 40, versikulo 8. Pakibasa. Dito po sa aklat ng mga kawikaan, 4, versikulo 13. Hawakan mong maigpit ang turo, huwag mong bitawan. Amen! Iyong ingatan sapagkat siya'y iyong buhay. Amen. Hallelujah! Huwakan mo maigpit ang turo. Salita ng Diyos yan. Gospel is the power of God unto salvation. Hawakan mo maigpit ang mga pinapangaral sa banal na pulpito na ipinangaral ng ating parents in the Lord. Ngayon pinagpapatuloy ng mga beloved ministers, pinagpapatuloy ng mga ordained preachers, ng mga preachers, sa mga worker ng ating banal na gawain para ipakita na ang salita ng Diyos ay di nagbabago. This Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ang Diyos ay nag-iingat, ang Diyos ay nagliligtas, ang Diyos ay nagbibigay ng pagpapala. Everybody say praise the Lord! Yung pagpapalain ka naman ba yun sa physical, material, financial, spiritual. Tignan nyo, kahit na mayroong mga pagbaha, bagyo, lindol, gera sa iba't ibang lugar, hindi natitigil ang ating gawain. Nandiyan pa rin ang mga pagkukusada. Nandiyan pa rin ang pagkatok ng ating malapinon sa pintuan ng puso ng bawat maglilingkod sa Diyos. Dahil ang sabi ng Mateo 11:28, come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Meron palang kapahingaan talaga sa Diyos. Kaya sa panahon ng kalamidad, wala tayong ibang aasahan kundi ang Diyos. Everybody say praise the Lord. Wala tayong ibang aasahan kundi ang Diyos. Amen! Kaya nga sinasabi ko nga, kung ang ating bansa sana, hallelujah, ang mga leader natin, ang mga mangunguna ay miyembro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, sigurado ako na ang bansang Pilipinas ay poproteksyonan ng Diyos ang ating bansa. Gagabayan ng Diyos ang ating mga leader. Bibigyan ng karunungan ng Diyos. Magmamahal ang mga leader natin sa mga tao na maglilingkod sa Diyos. Gospel is salvation. Amen! Dahil yan ang kailangan natin. Sa panahon natin ngayon, tignan nyo, sino pa ang tatayo sa panahon na ito? Sino pa ang mangangaral ng katotohanan? Kasi yung iba ngayon, ginamit na lang nila ang salita ng Diyos na kanilang pinagkakakitaan. Kanilang ginamit ang pangangaral ng Word of God para magkamal ng maraming salapi. Pero ang gawain ng Jesus Miracle Crusade, ang aming hinahanap palagi ay yung mga taong maglilingkod sa Diyos. Kaya yung gawain ng Jesus Miracle Crusade, ginagastosan ng milyon na ating parents in the Lord, ng mga kapatiran. Nagkukursada tayo to save more soul. To save more soul. Everybody say praise the Lord. Gospel is the power of God unto salvation to those who believe. Kaya hawakan nating maigpit ang turo ng Biblia na ipinangaral sa atin na ating parents in the Lord, na mga preacher, na mga worker, sapagat ang salita ng Diyos mismo, yan ang ating buhay, ang Diyos ang ating kaligtasan, ang Diyos mismo ang nagbibigay sa atin ng buhay at kaligtasan. Everybody say praise the Lord! Gusto natin ng mahabang buhay, ibibigay ng Diyos. Gusto natin ng kagalingan sa ating karamdaman, ibibigay ng Diyos. Gusto natin ng pagbabago sa ating mga buhay, ibibigay ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Yung kaligtasan nga, matatanggap natin. Yung Espiritu ng Diyos, pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Lahat tayo na nagiging anak ng Diyos, sabi ng Biblia, kailangan meron tayong Espiritu ni Kristo. Sa Roma 8:9, ang tao wala Espiritu ni Kristo. Ang tao wala Espiritu ng Diyos ay hindi sa Kanya. Amen!
Kaya hindi pagpapayaman ang salita ng Diyos. Hindi limpak-limpak na salita. Ang pangangaral ng salita ng Diyos, hindi yung magkaroon ka ng magandang bahay ng sasakyan, ng kayamanan. Iiwanan mo lang dito sa sanlibutan niyan. Dahil pag namatay ka, wala kang madadala sa libingan mo. From dust to dust. Tayo alikabok, babalik tayo sa alikabok. Kaya nga bawat Kristiyano dapat ngayon magkaroon ng pagmamahal sa kaligtasan ng mga tao. Gastusan na ang mga salita ng Diyos na pangangaral ng Ebanghelyo. Hanapin natin yung mga maglilingkod sa Diyos. Dahil sa panahon ng kalamidad ngayon, walang lalapitan ng tao kundi ang Diyos. Everybody say, praise the Lord! Walang lalapitan ng tao ngayon sa panahon ng kalamidad. Grabe ito nangyayari na ito, sunod-sunod na. Sabi nga natin, bare months na ngayon. Unang araw pa lang ng Oktubre, meron pang 2 buwan. Nobyembre at Disyembre. Kaya hindi natin alam kung ano mangyayari sa mga susunod na buwan pa. Hallelujah, ang kaganapan, paikot ang nangyayaring kalamidad. Nandun sa taas, bababa sa baba, iikot. Pag ikot niya, ang daming tatamaan ng kalamidad. Pagbalik niya, ang daming tatamaan ng karamdaman. Kahirapan ang mangyayari. Pag lumabas abroad yung mga kalamidad, yung bagyo, ayan, kasama na uli ang pagbaha. Maraming tinatamaan ng kalamidad. Itong lindol, akala natin sa Pilipinas lang, maging sa iba yung lugar, sa iba't ibang mga bansa, nandun din ang lindol. Mas matindi pa nga ang lindol sa kanila. Terrible, ipinapakita. Kaya yung nakita ko kagabi, na balita, grabe, pati mga tulay. Grabe yun, niyayanig na. Pagkatapos ng pagyanig, siyempre nagkaroon ng brownout. Pagbukas ng ilaw, nako, ang mga kalsada, bitak-bitak na. Ang mga kalsada, yung mga highway, hindi na madaanan. Terrible. Pati yung mga nasa hospital, yung mga nasa sa kanilang mga trabaho, yung kasiyahan ng tao na uwi na sa kalungkutan. Kaya ang salita ng Diyos, ito na ang ating pag-asa. Amen! Ang salita ng Diyos, ito na ang ating buhay. Ang salita ng Diyos na ipinapangaral ng Jesus Miracle Crusade, ito ang kailangan natin. Ang mahal na Panginoon Jesus na nagmamahal sa bawat sa atin. Everybody say, praise the Lord! Sabi nga rito sa mga awit, 40, versikulo 8 at 9. Dito po sa aklat ng mga awit, 40, talata po 8 at 9. Aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. Oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Ako'y nagpahayag ng mabuting balita ng katwiran sa dakilang kapisanan. Narito, hindi ko ipipigilin ang aking mga labi, O Panginoon, iyong nalalaman. Hallelujah! Everybody say, praise the Lord! Ang ating puso, pinanahanan ng Espiritu ng Diyos. Kaya nga sabi ng Roma 8:9, ang tao wala Espiritu ni Kristo. Tao wala Espiritu ng Diyos. Hindi sa Kanya. Aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. O ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya tayo magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Binigyan tayo ng pastor ng ating mahal na Panginoon na galing sa puso ng Diyos. Yang ating mahal na pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda, ating beloved Mama Destan Pastor Lina Kumon Almeda, beloved Almeda family, Almeda children, at mga beloved ministers, mga worker, mayroong malaking puso na nagmamahal sa mga kaluluwa. Kaya lagi tayo nagkukusada, lagi tayo nananalangin. Nandyan lagi ang ating mga
kapatiran, nakikisa sa ating mga gawain dahil tayo po ang inuutusan ng mahal na Panginoon na magligtas ng mga kaluluwa sa uling panahon. Amen! Everybody say praise the Lord! Kaya ngayong mga lugar na tinamaan ng bagyo, ng lindol, at kung ano-anong kalamidad, naalala ko, talagang nandun. Yung ibang lugar, katatapos lang ng kanilang mga krusada. Katatapos lang ng kanilang mga anniversary crusade bago dumating itong mga kalamidad na to. Grabe. Ibig sabihin, nandyan talaga yung pangangaral ng salita ng Diyos. Sa mga maniniwala, iingatan ng Diyos. Sa mga hindi maniniwala, nandyan ang kapighatian, nandyan ang pag-iyak. Kaya ang salita ng Diyos na ating pinapangaral, talagang tama talaga sa bawat Kristiyano. Everybody say praise the Lord. Ang bawat lumalapit sa Diyos, maniwala na mayroong Diyos. Ang mahal na Panginoon Jesus mismo ang kumakatok sa pintuan ng ating mga puso. Pagbuksan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Kaya ngayon pinangaral natin na Juan Kapitulo 3. Balikan natin yan. Juan Kapitulo 3, versikulo 16 hanggang 19. Hanggang 21. Juan Kapitulo 3. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 3, versikulo 16 hanggang 21. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinuman sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, Amen! kundi Hallelujah! pagkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen! 17. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, Yes, amen! kundi upang ang sanlibutan ay maligtas Hallelujah! sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, Hallelujah. sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Hallelujah! 19. At ito ang kahatulan, napaparito ang ilaw sa sanlibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw, Amen! at Hallelujah! hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. Hallelujah! 21. Datapwat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginawa sa Diyos. Amen. Amen! Everybody say praise the Lord! Hallelujah! Ang liwanag talaga ng salita ng Diyos. Ngayon nangyari na nakita ko kagabi, nako, yung mga nandoon sa may isang gymnasium, nanonood ng basketball, nanonood ng kung ano-anong programa doon. Grabing katuwaan nila, grabing kasiyahan. Nung naglindol, ang tinawagan ang Diyos. Nasa kasiyahan sila. Nung nagkaroon na ng lindol, tinawagan ng Diyos. Yung iba nandun sa party, grabing kasiyahan, grabe talaga pag makikita mo yung mga tao doon. Yan ay pinapakita ng Biblia na kapag ang tao walang panahon sa Diyos, ang Diyos wala din panahon sa kanila. Nasa kasiyahan, nung naglindol na, doon lang sila tatawag sa Diyos. Yung iba nasa kainan, panangkain, mga masasarap na pagkain, nung naglindol na, doon lang nila tinawagan ng Diyos. Diyos ko, iligtas mo kami. Diyos ko, ingatan mo kami. Yun pala ang sitwasyon ng mga taong malayo sa Diyos. Kaya nga dito natin nakikita ngayon sa ating kilos sa sanlibutan. Pag dumating na ang kalamidad, wala palang ibang tatawagin ng tao kundi ang Diyos din. Amen! Kaya habang may panahon ka pa na mayroong binibigay na tamang oras ang Diyos, dapat hanapin mo na ang mahal na Panginoon
Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Everybody say, praise the Lord! Unahin na natin ang Diyos. Paglingkuran na natin ang Diyos. Kaya nga sabi rito, sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napopood sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. Siyempre, nandun sila sa kasiyahan. Busy sila sa kasiyahan. Nung nagbabaksakan ang mga kisame, yung building na kinalalagyan nila, doon na nila tawagan ng Diyos. Bakit? Nadaganan na sila eh. Nadaganan na sila. Kaya minsan talaga ang tao, pag wala ng pag-asa, doon lalapit sa Diyos. Siyempre, natakot silang mamatay. Eh kaso, pagkatapos nga ng lindol, ayan, nakabag na ng kulay itim ang mga nandun, nakaparada na ang mga patay sa kalsada. Nakaparada na ang mga patay. Terrible. Kaya minsan masasabi natin, huwag sana dumating sa atin yung kamatayan na wala tayong tagapagligtas. Huwag sana darating sa atin ang pagpikit natin dito sa lupa na wala tayong Diyos na pinaglilingkuran. Huwag sana dumating sa atin ang kalamidad na hindi natin kilala ang Diyos. Dahil kapag hindi mo kilala ang Diyos, hindi ka tutulungan ng Diyos. Hindi ka ililigtas ng Diyos. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, ang mga anak ng Diyos, yun ang iingatan ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos, yun ang ililigtas ng Diyos. Everybody say, praise the Lord! Yan ay nakasulat sa 1 Kapitulo 10, versikulo 27-28. Tayo hinalimbawa na malapit ng mga tupa ng Diyos. At bawat tupa ng Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Ang bawat tupa na naglilingkod sa ating malapit noon, sumusunod sa utos ng Diyos. Everybody say, praise the Lord! Ano ang sabi rito? Ako nang babasa sa 1 Kapitulo 10, versikulo 26, sunod-sunod ang talata. Dato't hindi kayo nagsisisampalataya, sapagkat hindi kayo sa aking mga tupa. Tignan nyo, dato't hindi kayo nagsisisampalataya, sapagkat hindi kayo sa aking mga tupa. Yan, yung mga taong ayaw maglingkod sa Diyos. Yung mga taong tumatawag sa Diyos na yung iba nakita ko na daganan na. Tatawag pala sila sa Diyos pag nadaganan na sila. Tatawag pala sila sa Diyos kapag oras na ng kanilang pagpikit dito sa lupa. Ang liwanag talaga ng salita ng Diyos. Sa versikulo 27, dinirinig ng aking mga tupang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin, at sila'y binibigyan ko ng wala hanggang buhay, at kailan may hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin, ay lalong dakila kaysa lahat, at hindi sila maaagaw ninuman sa kamay ng aking Ama. Everybody say, praise the Lord! Bawat anak ng Diyos, hallelujah, iingatan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Bawat anak ng Diyos na tatawag sa ating mahal na Panginoon, nandiyan ang protection ng Diyos. There is Jesus is our protector. There is Jesus is our life. Everybody say, praise the Lord! Sa bawat nandyan ngayon sa ating mga tahanan, ang ating banal na gawain, hindi nababawasan ang kapatiran, lalo pang nadadagdagan, maraming naliligtas. Pag meron tayong mga krusada, meron tayong mga church anniversary, nandyan ang paghayo ng ating mga soul winner. Nandyan yung ating mga kapatiran nakikisa sa prayer and fasting, nagbibigay ng mga suporta ng pinansyal
para patuloy ang pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi tayo nagpapayaman sa sanlibutan ito. Ang ating trabaho, magligtas sa mga kaluluwa. Everybody say, praise the Lord. Tayo lahat ay mga soul winner ng ating mahal na Panginoon. Tayo ang inuutusan ng malapit na magligtas sa mga kaluluwa sa huling panahon na ito. Gospel is the power of God unto salvation to those who believe. Amen! Kaya tayo magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Pag nakadalo ka sa gawain ng Diyos, magpasalamat ka. Dahil nandito ka sa presensya ng Diyos. Kapag ikaw ay nagpupuri sa ating mahal na Panginoon, magpasalamat ka. Dahil nararamdaman mo ang presensya ng Diyos. Pinupuspos ka ng Espiritu ng Diyos. Amen! Kapag ikaw ay nasa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, magpasalamat ka dahil hindi mo nakakalimutan ang pagtitipo ng mga banal. Yan ang salita ng Diyos sa mga nagpapahalaga sa kanilang makaligtasan. Kaya kapag ikaw ay buhay na naglilingkod sa mahal na Panginoon, malakas at malusog na naglilingkod sa Diyos, lagi mong pasasalamatan ng mahal na Panginoon. And we know all things work together for good to them that love the Lord. And we know all things work together for good to them that love the Lord. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. Bawat salita ng Diyos sa atin na pag-aaralan, napapakinggan sa ating banal na pulpito. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, meron tayong Diyos na nag-iingat. Meron Diyos na nagliligtas sa atin. Meron Diyos na nagmamahal sa atin. Amen! Merong Diyos na kumakalinga sa atin. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos na ating napapakinggan ay nandito sa ating mga puso ngayon. Tayo ang templo ng Diyos na buhay. Tayo, na mga Kristiyano naglilingkod sa mahal na Panginoon, na sumusunod sa bawat utos ng Diyos, ang pangako ng Diyos sa ating kaligtasan at buhay na wala hanggan. Everybody say, praise the Lord. Kaya tayo po ay umaawit. Awitan natin ating mahal na Panginoon. Minsan paisuko natin ang ating buhay sa ating mahal na Panginoon. Wala tayo magagawa. O ang Diyos ay wala sa atin. Wala tayong sapat na kakayahan para proteksyonan ang ating mga buhay sa sanlibutan. Diyos lang ang makapag-iingat. Diyos lang ang makapagliligtas sa bawat sa atin. Diyos na ating pinaglilingkuran sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ang ating tatawagan sapagkat siyang ating kaligtasan. There is Jesus is our Savior. There is Jesus is our hope. There is Jesus is our protector. There is Jesus is our life. And there is Jesus is life giver. Kaya sa bawat anak ng Diyos na nandyan, tawagan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen and amen. Thank you, Jesus. Sana'y dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo. Para bang nag-aalinlangan ka? Hallelujah, praise the Lord. Isip ako ano ang iyong gawin. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Tini pa rin sa buhay mo. Hallelujah. Huwag mawala ng pag-asa, kaibigan. Mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo may handang tutulong sa'yo. Tinitibay si Jesucristo. Sabi ng Panginoon, tumawa ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh,
sa Panginoon. Bakit minsan kay dali nating lumimot sa Panginoon sa oras na tayo'y sagana? Kapag dumarating Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! buhay mo sa kakapalang tatawa sa Kanya. Huwag mawala ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo na dinitibay si Jesucristo. Amen! Praise the Lord! Sabi ng Hallelujah! Panginoon, Oh, thank you, dear Jesus! tumawag ka. Tumawag tayo sa ating mahal na Panginoon. Siya ang sasagot sa atin sa oras na ito. Hallelujah! At ako'y magpapakita. Tumawag tayo sa ating mahal na Panginoon. Magpapakita siya na mga malabang sa atin. Tutugunin ang ating mga dalangin. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Walang imposible sa Panginoon. Amen! Praise the Lord! Sabi ng Hallelujah! Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Huwag mawala ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo na dinitibay si Jesucristo. Sabi ng Panginoon, Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Hallelujah! Praise the at Lord! ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Walang imposible sa Panginoon. Uli natin pinakamamahal na Jesus. Sa lahat po natin minamahal ng mga viewers, sa lahat po ng mga nandyan sa inyong mga tahanan, sa lahat po ng mga minamahal natin mga kababayan, kung naabot po kayo ng ating banal na gawain ngayon sa oras na ito, sa mga lugar na tinamaan po ng kalamidad, hallelujah, ng pagbaha, ng bagyo, at ngayon ay lindol, hallelujah. Asahan naman natin sa mga susunod, makaramdaman naman ng dadapo sa bawat katawan ng tao. Yan napakahirap. Kahirapan
Ang sitwasyon ngayon, gutom, terrible. Hindi natin alam kung paano na makasurvive ang tao. Pero meron Diyos na nagmamahal sa atin. Tumawag tayo at tumingala lang tayo sa ating langit na makikita. Meron Diyos na nandyan nagmamahal sa atin. Matagal na siyang kumakatok sa pintuan ng ating mga puso. Pagbuksan na natin siya ngayon. Matagal na siyang tumatawag sa atin. Nagbibingi-bingihan lang tayo. Ngayon, pagbuksan na natin ang ating mahal na Panginoon. Ang pagkatok ng ating mahal na Panginoon sa ating mga puso, buksan na natin. At ang salita ng Diyos na ating napapakinggan, mapakinggan natin sa ating dalawang tainga, kaliwat kanan. Patuloyin natin sa ating mga puso ang salita ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos. Pag ikaw ay merong panahon sa Diyos, ang Diyos ay merong panahon sa iyo, iingatan ka at ililigtas ka. Kaya kailangan ng tao ngayon magkaroon na ng panahon sa Diyos. Hallelujah! Upang darating isang araw, pagtawag mo sa Diyos, pagbanggit mo pa lang ng I love you Jesus, I love you Jesus, I love you Jesus, ingatan mo ako, mahal na Panginoon, ingatan mo ako, mahal na Panginoon. Pagtaas mo ng kamay mo sa mahal na Panginoon, aabutin ka na niya. Aabutin tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa lahat ng ating mga kababayan sa mga lugar na tinamaan ng lindol ngayon, wala akong masasabi kundi kumakatok na ang mahal na Panginoon sa ating mga puso. Mahal tayo ng Diyos. Meron tayong Diyos na malalapitan. Tumawag ka. Sabi ng banal na kasulatan, call unto me, and I will answer thee. And show thee great and mighty things which thou knowest not. Pag tumawag ka sa Diyos, nandyan ang tugon ng Diyos, ang pagsagot ng Diyos. Kaya sa ating mga kababayan, hallelujah, lahat ng bagay ngayon sa ating panahon, pinapaintulutan ng mahal na Panginoon para hanapin na ng Diyos yung mga maliligtas. Hanapin na ng Diyos yung maglilingkod sa Kanya. Yung maglilingkod sa Diyos, yung maniniwala at susunod sa utos ng ating mahal na Panginoon. Yung mga maliligtas, yun yung mga tunay na anak ng Diyos. Kailangan ng tao ngayon, sa ating panahon ngayon, maging anak tayo ng Diyos. Dahil sabi ng Juan 1:12, ang lahat ng tumanggap sa ating mahal na Panginoon, binigyan ng Diyos ng karapatan tatawaging anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Yung mga anak ng Diyos lang ang maliligtas. Kaya kung merong pagkakataon na tayo po'y naingatan ng mahal na Panginoon, ipinakita lang ng Diyos sa inyo ang pagmamahal niya. Dahil sabi nga ng Mateo 7:21, hindi ang lahat nagsasabi, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karyan ng langit. Datapat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos na nasa langit. Kaya sa ating mga baguhan, sa lahat na nandyan, sa inyong mga tahanan, sa lahat ng ating mga loved ones, na ating mga kapatiran, sa mga lugar na nandyan sila ngayon, sa kalamidad na kalang inabot, meron Diyos na nagmamahal sa kanila. Meron Diyos, hallelujah, na handang tumulong sa atin. 4 na reglamento ng kaligtasan. Number 1, pananampalataya. Roma 10:17, ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hebreo 11:6, ang bawat lumalapit sa Diyos ay maniwala at sumampalataya na mayroong Diyos at siyang tagapagbigay ganti sa mga nagsisihanap sa Kanya. Kaya kung hinahanap mo na ang mahal na Panginoon, ito na ang sagot. Lumapit ka sa Diyos. Ang pangalawa, pagsisisi. Pagsisisi ay pagbabalik loob sa Diyos. Sabi ng mga Gawa 3:19, pag ikaw ay nagsisi sa iyong kasalanan at naglingkod sa ating mahal na Panginoon, darating sa iyo ang panahon ng kaginawahan. Giginhawa pala ang maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya sa lahat ng ating mga viewers, meron pang oras, nandyan ang mahal na Panginoon. Meron pang panahon na ibibigay ang Diyos sa atin. Darating din sa atin ang panahon ng kaginawahan. Ang pangatlo, pagsisisi sa ating mga kasalanan, magpabautismo tayo sa tubig. Repentance and baptism in water in Jesus' name.
Pag nagsisi sa kasalanan, magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus at patatawarin tayo ng mahal na Panginoon. Sabi na Acts 2:38, repent and be baptized every one of you in the name of dearest Jesus Christ for the remission of your sins. Kaya hindi basta-basta. Kaya yung iba tumatanggap sa mahal na Panginoon, parang nakikisama lang, nakikibagay-bagay lang. Maglilingkod sa Diyos. Tumanggap sa mahal na Panginoon, nagsisi, nagpabautismo, pero hindi galing sa puso yung kanilang pagsisisi. Kailangan galing sa puso ang ating pagsisisi dahil dyan mananahan ng Diyos sa ating mga puso. Kaya pagbautismo sa tubig, yung sinasabi ng Acts chapter 2 verse 38, repent and be baptized every one of you in the name of dearest Jesus Christ for the remission of your sins. Kailangan tuloy-tuloy na maglingkod sa Diyos para mapatawad ang ating kasalanan. Kaya yung tatlo, pananampalataya, pagsisisi sa kasalanan, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, yan ang ating gagawin. Ang pang-apat, bautismo ng Espiritu Santo, Diyos ang gagawa niyan. Dahil sabi ng Roma 8:9, ang tao na walang Espiritu ni Kristo, ang tao na walang Espiritu ng Diyos, ay di sa Kanya. At sa Roma 8:14, ang Espiritu ng Diyos ang gagabay sa atin. Lahat ng pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos, anak ng Diyos. Amen! Doon ka palang magiging anak ng Diyos. Kaya sabi ng Roma 8:16, ang Espiritu mo at ang Espiritu namin dito, Espiritu ng lahat ng mga miyembro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, iisang Espiritu natin. Dahil ang Espiritu na nasa atin, Espiritu ng Diyos. Lahat tayo may Kristo sa puso, meron tayong Diyos na tinatawagan, lahat tayo ay gagabayan ng Diyos. Amen! Kaya sa lahat ng mga nandyan sa inyong mga tahanan, tayo manalangin, sumunod sa panalangin sa John 1:12, ang lahat ng tumanggap sa ating mahal na Panginoon, pinagkalooban ng Diyos karapatan, maging tunay niyang anak, anak ng Diyos sa kapagmana ng buhay na wala hanggan. Tayo manalangin, sabihin niyo mapagpalang ang masalangit, sa pangalan ni Jesus, pinakamamahal na Jesus, salamat po sa mensahe ng kaligtasan na aking napakinggan upang ako'y makapaglingkod na sa iyo. Mahal na Panginoon, nagbabalik loob na ako sa iyo. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng aking makasalanan na gawa. Magmula ako'y magkaisip hanggang sa oras na ito. Mahal na Panginoon, salamat po na abot ako ng panalangin na aming mga pastor, Evangelista Wildy Estrada Almeda. Panalangin, turo at aral na aming beloved stand pastor, Lena Comon Almeda. Beloved Almeda Children. At mga beloved ministers at mga preachers. Salamat po, mahal na Panginoon, sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na lang ipinangaral, naging daan upang mabuksan ang aking kaisipan. Mahal na Panginoon, salamat sa iyong pag-ibig na ikaw ay Diyos na nagkatawang tao at nabayubay sa krus ng Kalbaryo upang ako'y matubos sa aking makasalanan. Iniibig kita, tinatanggap kita ngayon, aking Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako, sampu na aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Opo, mapagpalang Diyos sa mga banal sa pangalan ni Jesus. Maraming pong salamat, mahal sa mga tumanggap sa iyo. Ginawa kang Panginoon, Diyos at Hari ng mga buhay. Iligtas mo sila. Sulat mo kalang mga pangalan sa kalat ng buhay sa langit, mahal Panginoon. Pagpalain mo sila, sampu na kalamamahal sa buhay. Pinakamamahal pa Jesus ang mga baguhan, panghawakan mo na maglingkod sa iyo, mahal Panginoon. Mahal Panginoon, ang kalang mga mahal sa buhay, bigyan mo ng pagkakataon na maisama nila sa pag-asikaso ng gawain pagdalo. Mahal Panginoon, pagpalain mo lahat ng mga baguhan. Lahat ng mga viewers, mahal Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sa pangunang dalangin ng beloved parents in the Lord, Amen and Amen. Sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat po na nandyan sa inyong mga tahanan, magpalain tayo lahat ating mahal Panginoon sa lahat ng mga foreigner brethren from different countries, from different nations. Receive now, dearest Jesus. Follow this prayer, beloved brethren. Precious Heavenly Father, in the name of dearest Jesus, thank you so much for your gospel, the power of God unto salvation. Dearest Jesus,
Forgive all my sins. There is Jesus. Bless me and all my loved ones. I accept you now as my Lord God, Savior, Redeemer of my soul. Save me, Lord God. Forgive my sins, Father of Jesus. Bless me, O Lord God. Bless all my loved ones, I pray in Jesus' name. Amen. Yes, Lord, there is Jesus, to the first beloved Pastor Evangelist Bill de Estrada Almeda, beloved Stan Pastor Lina Comon Almeda, the Almeda family, beloved ministers, your humble servant. Father, there is Jesus. Bless our beloved foreigner brethren, Lord God. Write their name in the book of life in heaven, now and forever. Bless them, O Lord God, physically, materially, financially, and spiritually. Father, pray in Jesus' name. Amen. Pagpalain mo lahat ng aming mga kapatiran, malapay noon. Luzon, Visayas, Mindanao, malapay noon. Pagpalain mo lahat ng iyong mga anak. Ngayon, hanggang sa iyong pagbabalik sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo tuloy-tuloy na sa ating pong mga kapatiran. Sa lahat ng mga may karamdaman, magsisi. Sa lahat ng may problema, tayo manalangin ang ating mga problema malutas, ang ating mga kapatiran. Pagpalain na malapay noon sa inyong pong pagtatapat. Patuloy kayo magamit na malapay noon sa pangailangan na ating banal na gawain. At ipag-pray din natin, mga kapatid ko, yung mga lugar na tinamaan ng hallelujah, lindol, hallelujah, grabe. Talagang nagsisigawan ng mga tao doon. Humingi ng tulong sa Diyos. Kaya tayo na lang po ng mga Kristiyano na kaunawa, ang manalangin sa kanila, lahat naman tayo binibigyan ng malapay ng pagkakataon na makapanalangin, magdasal. Kaya sa lahat natin mga kapatiran, tayo po'y magkaisa na rin manalangin. Hallelujah, Father, of the Jesus. Lahat-lahat ng mga kapatiran, malapay noon, sa parte ng Cebu, malapay noon, sa mga gawain na nandoon, malapay noon, sa mga tinamaan ng earthquake, malapay ng lindol. Hallelujah, mahal na Panginoon, mga kababayan namin, mahal na Panginoon, alam ko, pinahintulutan mo lahat ng bagay upang hanapin kanila, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa mga lugar din, mahal na Panginoon, ng Masbate, ng Romblon, mahal na Panginoon, sa tinamaan ng bagyo, mahal na Panginoon, sa iba't ibang lugar, mahal na Panginoon, hallelujah. Nandun ang kapighatian, nandun ang kalungkutan, nandun ang pagtangis, mahal na Panginoon. Ikaw na po ang dumamay sa bawat sa mahal na Panginoon. At sa mga may karamdaman, mahal na Panginoon, hallelujah, pagalingin mo ang mga problema, lutasin mo ang kahirapan, ang mga pangailangan, ipagkaloob mo sa mga kababayan namin, mahal na Panginoon. Abutin mo sila, mahal na Panginoon, mga hallelujah, nasa ospital, mahal na Panginoon, hallelujah, mga nabaksakan ng mga iba't ibang mga hallelujah, building, mahal na Panginoon, lahat ng mga kababayan namin, mahal na Panginoon, na trauma, na takot, mahal na Panginoon, halos mabaliw ang mga kababayan namin sa nangyaring lindol, mahal na Panginoon. Hallelujah, nawa, abutin mo sila, mahal na Panginoon. Sa'yo walang imposible, mahal na Panginoon. Maging mga kapatiran, mahal na Panginoon. Lahat ng anak mo, mahal na Panginoon. Lahat kami naniniwala at naglilingkod sa iyo. Sama-sama kami, mahal na Panginoon. Humingi ng gabay at patnubay mo, mahal na Panginoon. Sa pangunang panalangin ng beloved parents in the Lord, ng mga manggagawa sa pangalan ni Jesus. Lihan sa atin mga sarili. They shall lend and the sick and the sick shall recover. The prayer of a righteous man availeth much. Lahat tayo sabay-sabay. Lahat ng mga sakit karamdaman, malis ka sa mga anak ng Diyos, cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, cast out in the name of Jesus, hallelujah. Ubo, sipon, lagnat, cast out in the name of Jesus, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. UTI, cast out. Back pain, cast out. Headache, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Pagka-paralitiko, cast out. Hallelujah. Lahat ng mga sakit karamdaman sa aming mga katawan, cast out. Be healed in Jesus' name. Lahat ng mga sakit, cast out. Matunaw sa pangalan ni Jesus. Cast out in Jesus' name. Problems, resolve, poverty, and vices began in the name of Jesus. Hallelujah! Protect us, Lord God. Ingatan mo mga kapatiran, mahal na Panginoon. Ingatan mo kami. Hallelujah, sa panahon na ito, malapit ka na babalik, mahal na Panginoon. Gabay mo at patnubay pagkaloob mo sa iyong mga anak. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Palakpakan natin, minangamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Lahat tayo magtaas ang ating mga kamay. Sigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord. Claim na natin sa ating mga Panginoon ang pagtugon sa ating mga panalangin. Hallelujah. At tayo mga anak ng Diyos, hallelujah.
Sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. Sabi